Yan, Toyota Vios. So, concern ni sir, maingay, makalampag sa ilalim. Nagpalit na siya ng pang-ilalim, ball joint, tie rod, rack end, etc. So, bale, last resort, rack and pinion bushing. So, yan po yung rack and pinion bushing na aming papalitan. So, dito ay ibababa namin yung So yan, bale dito ay bababa na yung buong rack and pinion assembly para mapalitan yung kanyang pinion sa loob ng rack and pinion assembly. So yan, bale nababa na dito. So umpisahan ng pag-overhaul ng rack and pinion assembly ng Toyota Vios. So yan, ang daming paa. Puro paa na lang yung nakikita, di mo na makita yung rack and pinion. So dito ay tinanggal na yung rack end para maumpisahan nang mapalitan yung kanyang pinion bushing. So yan, tinanggal na namin yung kanyang steering coupling para matanggal yung kanyang worm gear. So yan, backlash, sige backlash. So yan, pass forward, backlash ulit. Yan, sige pack all, sige pok, sige ala, sige. O yan, bale dito ay tinanggal na namin yung kanyang seal. Yan, sinisikwal na yung kanyang oil seal. So yan, natanggal na yung kanyang oil seal. Bale dito ay tatanggalin na namin yung kanyang cutter pin. So yan, ay snap ring wrench pa, snap ring pala, hindi cutter pin. So yan, so dito naman ay pinagtulong-tulungan naming tanggalin yung snap ring. So yan, kanina puros paa, ngayon puros kamay nang nakikita. Hindi mo na alam kung ano nga ba yung dapat gawin dito. Halos natawa na lang yung may-ari dahil sa daming kamay. So yan, panoorin nyo na lang po hanggang sa dulo para po malaman nyo rin kung ganyan na. Para kung na-encounter nyo po yung ganyang sitwasyon ay may idea na po kayo. So dito ay nagpahanap ako ng nut na 24 inch para matanggal yung kanyang adjuster. So yan, kumuha ng socket, sablay, 22 yung nakuha. So 24 dapat yung kanyang kukunin. So yan, tinanggal. So yan, tinanggal na yung adjuster. So dito ay minekos-mekos na yung kanyang adjuster para matanggal. So next step, yan, natanggal na. So dito naman tayo sa may worm gear. So pull out na natin yung worm gear. So kumuha tayo ng pandyan ng vice grip para ma-pull out yung kanyang worm gear. So yan, panoorin nyo na lang po mga kalyabe at mga car owner dyan para kung may ganitong sitwasyon mga sasakyan nyo ay yan, ipunta nyo na lang sa mas malapit na car center para mapalitan nyo na po yung kanyang pinion bushing. So yan, bali dito ay tinatanggal na namin yung lumang bushing na nakalagay sa kanyang boom. So yan, natanggal na po. So yan, sinisikwal na po yung kanyang bushing para magkaalaman nga kung yun na nga, yan na nga yun yung bushing nya, halos nasira na. So yan, bali dito ngayon natanggal na nga yung bushing. So dito pinapakita ko yung kanyang, ayan, yung ano to, yung lock nya, tapos yun yung bushing. Nauuna yung bushing bago yung lock. So yan, bali yan ay i-prepress mo. So yan, bali nalinisan na po yung kanyang rack and pinion assembly. Yan, rinirepack na po yung kanyang bearing para balik swabe ulit yung kanyang paikot-ikot. So yan, dito ay pinarepack ko na yung kanyang pinion para mas malambot yung kanyang turong-turong ng kanyang steering. So yan, ganyan po magrepack ng mismong pinion para po hindi siya matigas. So yan, bali assemble na po namin yan, na-assemble na namin para maikabit na doon sa sasakyan yung kanyang rack and pinion assembly. Na nga, malapit na sa katotohanan.
Yan, bale, dinalagay na yung snap ring. So, yan, nabuo na rin sa wakas. Tapos, dito ay tinusok-tusok yung snap ring para lumapat dun sa mismong housing nung snap ring para hindi pumalas. So, yan. So, pinalagyan ko ng grasa para hindi matuyuan. So, yan na. At dito ay susunod natin yung kanyang oil seal para hindi pasukin ng alikabok o anumang dumi. Kaya yan, patapos na nga po. So dito ay pinanas-punasan na ng nagmukhang bago. So dito tayo sa adjuster. Yan, pinabalik ko na yung kanyang adjuster para po kung sakaling malayo yung clearance, yan, pwede pang i-adjust dyan. Pero wag basta-basta mag-adjust kasi titigas yung kanyang ikot ng kanyang manobela. So, timplahe at anuhan nga natangkad yung manobela, ganun lang yon. So, yan na nga, natapos na. So, dito ay ang pagbabalik. So, yan, binabalik na yung mismong rack and pinion assembly. So, dito ay nagkadukutan ng mga tornilyo. So yan yung mga kamay nila halos nahirapan na silang may tumpo-tumpong yung tornilyo. So yan, ganyan po magpalit ng rack and pinion. Yan, ganyan po magpalit ng pinion bushing. So sa mga makapanood dyan, okay, may idea na po kayo. Yan, yan po ay nilalagay na yung kanyang couplin sa taas. So yan, nag-alas Superman na sa loob. So go Jose. Yan, okay na. So bali dito ay going to alignment na po, hindi po yan mawawala. Pagkatapos ay i-align na. Maraming salamat po and paki-like and follow and share na lang po. God bless you all.